One shift later. Good day sa inyo mga paps. Yung video natin ngayon about dun sa dito sa motor natin, no? Dito sa 180cc natin. So ngayon pala may di-deliver ako. So magbibigay na lang din ako ng review dito sa motor ko ngayon. So sasabihin ko sa inyo ano yung ayaw ko tsaka nagustuhan ko dito sa seat ko. So dun muna tayo sa nagustuhan ko. Siyempre ang nagustuhan ko lang dito sa seat ko ngayon, siyempre malakas tumatak kasi nga naka 68mm bore, 180cc kulang naka 32mm na carb. Malakas siya, malakas. Tapos hindi na siya masyadong low speed kasi pinalitan ko na siya ng 41T sa likod. Yung chain set natin is 1441. So medyo high speed na siya, medyo delayed na sa auto ay sa speedo. Delayed pala. Delayed na siya sa speedo konti. Pero hindi na siya masyadong low speed. Yung tipong hindi na siya masyadong naghahanap ng cambio. Tapos syempre yung ayaw ko naman sa kanya ngayon, una medyo malakas talaga sa gas. So nasa 20 to 25 kilometers lang yung isang litro natin. What the fuck? So kung halimbawa man na gusto nyong mag 180cc, kailangan handa kayo sa konsumo ng gas. Ganon. Maintenance, kung halimbawa man na dati nag-change oil kayo ng mga 2,000 kilometers, ngayon mag-change oil ako ng 1,000 to 1,500 lang, change oil na. So yun, kasi mas kargado kasi yung makina natin, kaya medyo kailangan maano tayo sa langis, maalaga tayo sa langis. A few minutes later. Tapos pabalik ko ito sa kanya. Okay ma'am. Okay. Thank you po. Thank you. Ma'am, pangalan po? Ako ba, Angelica? Okay. Thank you. Okay. Tapos na yung isang deliver natin. Hatid na natin itong may maliit na pinadala ko balik. Thank you.
delivery lang kasi yung ginagawa ko ngayon para ma-break in ng maayos. So ngayon nakaka 800 kilometers na rin ako. So sa mga hindi pa pala nakakapanood nun, yun, nalagay ko sa description sa baba yung part 1, 2, 3 kung gusto nyo mapanood. So panoorin nyo na lang. Hanap lang ako ng mapupwestuhan mga paps para ma-explain ko sa inyo yung mga ano ko sa kanya, mga nararamdaman ko sa kanya, no? So dito, gilid muna tayo, no? Dito ako sa ano paps, malapit sa SM Taytay. So sa mga hindi pa nakakaalam, taga Taytay ako. So noon na paps, ano ko sa inyo yung sprocket, yung chain set natin. Bali yan is 41 na. Tapos ang combination natin is 1441. So parang stock din yung size nung ano natin, engine sprocket. Medyo delay na siya sa speedo, pero okay lang. Pag may takbo tayo, pagka gusto natin makita yung totoong ano talaga natin, bilis natin, gagamit na lang tayo ng ano, GPS para mas maganda. Yan, gagamit na lang tayo ng GPS para mas maganda. So unang-una, explain ko sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya, no? Explain ko sa inyo. Unang-unang nagustuhan ko sa kanya is malakas talaga yung hatak niya. Mabilis siyang umarangkada. Wait, may gas kuya. So yung kinabit natin na bore na 680mm tsaka 32mm na carb, okay naman. Tapos yung CDID natin paps na gamit, yung DSK yan. So nakakasabay ito paps nung pagkabit ko ng makina, kinabit ko na rin to. So para malaman natin kung tatagal ba talaga to sa mga long ride. Para sa akin paps, tingin ko okay naman yung DSK. So marami na rin naman gumamit nito. Tapos ano lang, kinonvert ko lang yung wirings niya, no. Tapos yun, okay naman yung DSK. Kaso hindi ko pa talaga siya nasusubukan sa takbuhan. Deliver lang muna. Yung mga hindi ko naman nagustuhan sa kanya, unang-una matigas yung clutch natin. Dahil nga naka racing clutch spring tayo. Kailangan kasi magpalit ng racing clutch spring kasi dudulas lang yung lining natin kapag naka-bore up top. Ito stock lining tayo, pero naka racing valve spring, ay naka racing clutch spring tayo, kaya medyo makapit yung clutch niya. Hindi ko rin nagustuhan sa kanya, siyempre medyo malakas sa gas. Pag naka-port kasi malaki ang carb, siyempre hindi mo naman pwedeng balahan ng ano yan, maliit na main jet. So di baling rich siya, wag lang yung lean. So sana nga baka ano tayo, magkaroon tayo ng time na makapunta ng ano, ng Tagaytay or yung maluwag na kalsada para makasubok naman tayo ng takbuhan natin, no? So yun lang muna ngayon mga paps. Yun yung review natin sa motor natin, pero so far okay naman siya.